May arrest warrant nga ba? O isa lang itong kalatas na walang makapagpakita? Habang patuloy na umiinit ang usapin ng ICC at ng war on drugs, isang tanong ang gumugulo sa bansa. Maililigtas ba ni Bato ang sarili niya sa pamamagitan ng TRO mula sa Korte Suprema? O tapos na ang oras ng kanyang depensa? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na, ito ang buong kwento. Sa isang bansang ilang ulit nang yumanig sa mga issue ng kapangyarihan, pananagutan at hustisya, mulit na namang nasa gitna ng bagyo ang pangalang Bato. Habang lumalalim ang investigasyon ng ICC sa libu-libong buhay na nawala sa war on drugs, ang mga kilos ni Senator Bato de la Rosa ay mas nagiging tanong kaysa sagot. At ngayon, ang kaniyang huling sandigan, isang temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Pero sino nga ba ang tunay na hinahabol dito? Mga kriminal o ang anino ng nakaraan na matagal ng tinatakasan? Habang nakapila ang mga dokumento, affidavit at petisyong lumalaban sa pag-usad ng kaso, ang isang katotohanan ay malinaw. Hindi madadaan sa lakas ng boses o bigat ng pangalan ang hukuman ng mundo. Hindi ito Senado. Hindi ito Philippine politics. At lalong hindi ito arena ng propaganda. Ito ay korte ng International Criminal Court kung saan ang mga desisyon ay nilalapat sa ebidensya, hindi sa impluensya. Sa panig ng mga kritiko, malinaw ang tanong, kung talagang walang kasalanan, bakit takot sa investigasyon? Bakit tiro ang hanap at hindi paglilinaw? At bakit tila ang takot ay hindi sa ICC, kundi sa kung ano ang maaring mabunyag? Ngunit sa panig ng mga taga-suporta, isa lang ang sigaw. Ito ay panghihimasok sa soberanya, politika, pagbabalikwas ng mga dayuhan. Dito naghahati ang sambayanan, hindi lamang sa opinyon, kundi sa pananaw kung ano ang hustisya. Sa bawat araw na lumilipas, lumilinaw ang tanong ngunit lumalabo ang sagot. Maililigtas ba ni Bato ang sarili niya sa TRO? O ito na ang simula ng pagharap niya sa istoryang matagal ng sinusulat, pero ngayon lang mababasa ng mundo? At sa dulo ng lahat, isang bagay ang tiyak. Kapag kumatok ang hustisya ng pandaigdigang korte, walang sinuman, kahit maton, senador o dating hepe ng PNP, ang makakatakas sa bigat ng katotohanan. Mga ka-EDOX, sa puntong ito, hindi na lang usapin kung may warrant o wala. Ang totoong tanong, bakit takot ang lahat na magsabi ng totoo? Sa isang banda, may ombudsman na nagsasabing nakita na niya ang dokumento. Sa kakabila naman, may DFA na maring tumatanggi. Wala kaming natatanggap, sabi nila. At sa gitna ng magkakasalungat na bersyon, ang pangalan ni Bato ang nakakabit sa isang posibleng pag-aresto na hindi niya makita, hindi niya mahawakan, pero ramdam na ramdam niya ang bigat. Kaya siya kumakatok sa Korte Suprema para pigilan ang gobyerno, para pigilan ang sarili niyang pagdakip, at para pigilan ang anumang hakbang na maaring magsimula ng isang kasaysayang hindi pa nararanasan ng sinumang dating opisyal ng bansa. Pero sa perspektiba ng marami, ang kanyang hakbang ay hindi lang self-defense. Ito ay isang estratehiya. Isang pagtatangkang isara ang pintuan bago pa man kumatok ang ICC. Isang pagsubok na pigilan ang makina ng hustisyang pandaigdig bago ito umandar. Ang problema, hindi pa man siya nakahawak ng kopya ng sinasabing warrant, nararamdaman na niya ang unti-unting paggapit ng presyon. Nagsalita ang mga senador, sumagot ang mga ahensya, at ngayon, ang Korte Suprema na mismo ang humahawak ng bola. Hindi lang ito laban ni Bato, ito ay pagsubok sa mismong relasyon ng Pilipinas sa batas, hustisya at katotohanan. Kung papayagan ng Korte Suprema ang TRO, isang mensahe ang ipapadala. Maiiwasan ng makapangyarihan ang pananagutan, basta't sapat ang legal na depensa. Kung hindi naman, magbubukas ito ng pintong matagal ng nakasarado. Ang pintong nagsasabing kahit mataas ang posisyon, hindi kaligtas sa pagsusuri ng international community. Sa huli, ang laban ay hindi lang nasusulat sa papel, hindi lang nasa mga pahayag, hindi lang nasa kalsad ng pinangyarihan ng war on drugs. Nasa loob ito ng mga silid ng gobyerno sa pagitan ng mga pahina ng batas at sa konsensya ng sambayanang Pilipino. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang naghihintay ang ICC, at habang umaasa si Bato na kikilos ang Korte Suprema,
may isang tanong na mas malalim kaysa sa lahat. Kung talagang walang warrant, bakit tila lahat natatakot na makita ito? Sa huli, mga ka-EDOX, ang usaping ito ay hindi lang tungkol kay Bato. Hindi lang ito tungkol sa ICC, at lalong hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tanong kung anong uri ng bansa tayo, isang bansang lumalaban para sa hustisya, o isang bansang takot harapin ang sarili nitong anino. Kapag ang mga leader ay nagtatago sa likod ng mga petisyon, mga TRO, at mga political shield, mas lalong lumalakas ang tanong. Sino ba talaga ang kanilang pinoprotektahan? Sarili ba nila? O ang sambayan ng ilang ulit ng umiyak, lumaban at naghahanap ng sagot? Dahil sa dulo ng lahat, hindi na ito kwento ng isang senador. Kwento na ito ng mga Pilipinong naniniwala na ang hustisya ay hindi dapat lokohan, hindi dapat takbuhan, at hindi dapat pilitin patahimikin. Kung ang katotohanan ay hindi kayang harapin ng mga nasa kapangyarihan, ang kasaysayan na mismo ang hahabol sa kanila. At kapag nangyari yon, hindi nila mapipigilan ang pagdating ng araw ng paniningil. Ito ang hindi nila kayang kontrahin. Sa mata ng kasaysayan, mahina ang ingay ng politika, pero malakas ang boses ng katotohanan. Sa tingin mo, dapat bang harapin ni Bato at ng iba pang sangkot ang investigasyon ng ICC? O tama lang ba ang paggamit nila ng TRO para maiwasan ito? Bakit? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.